Gusto rin natin malaman kung ilan na ba lahat yung latest, no, yung figure ng mga nasawi kasi it's almost June 8, so ngayon is June 19. So ang dami na ho mga pangyayari, nakabisita na nga ho ang Pangulong Marcos doon sa area, no. Okay, ready na ba siya si Jelian? Jelian, good morning sa programang Kabayan, Danny Buenafe. Magandang araw po, sir. Oo, thank you. Bigyan mo nga kami ng update from your end dyan sa Davao Occidental, sa Jose Abad Santos. Kamusta na kayo dyan? Hindi po. Tsaka napuntahan na din po kami ng DOH po. Okay. Tapos na-check na din po nila yung namin. Okay. Last time na nakausap kita, I Hello? remember correctly. Di ba, Jelian, kasama kayo doon sa Wala mga... lagi. Hello, Jelian? Hello? Wala eh. Hello po. Hello, Jelian? Hello? Hello? Naririnig mo ako, Jelian? Yes po, hello? Okay, yeah. Oo. Yung huli tayo nag-usap, naalala mo ba na sinasabi mo nga na hindi kayo makauwi, nasa bahay, ang bahay nyo, nasa highway na lang? Tama ba? Until now, ganun pa rin ba ang sitwasyon nyo? Yes po, until now, ganyan pa din po, sir. Okay, so mga ilang pamilya kayo nandoon pa rin sa highway at anong pangako na inihatid sa inyo or mga support? Jelian? Hello? Hello, Jelian. Narinig mo? So, ibig Ay, hello, sir. Ano po yun, sir? yung, Sorry po. oo. Masyadong... Napapakinggan ka kasi, no, sa buong mundo actually. Jelian, so ibig sabihin, gusto ko malaman kung anong sitwasyon, anong suporta ang naihatid na sa inyo mula nung sinabi mo nga na nandiyan pa rin kayo sa kalye. Oo. Sir, nakatanggap po kami ng ayuda kahapon po from DSWD. Okay. 2 food packs po. Tapos, napuntahan na din po kami ng DOH at na-check na din po nila yung cancer patient namin, tsaka yung mga senior po, tsaka yung isa naming patient na paralyzed. Okay, kasi nakausap ko rin kahapon ang alam ko yung mga totally damaged yung mga bahay. Nakausap ko yung taga NHA, yung GM, bibiyahe yan sa buong Mindanao. Meron silang 30,000 pesos na ibinibigay parang cash assistance doon sa mga grabe na salanta, no, na 30,000 pesos. Yung ba meron kayong ugnayan na doon sa grupong 'yon na kayo rin na mabigyan ng cash assistance? Wala pa po, sir. Wala pa pong update na cash kasi kung magkano po yung matanggap nila, may cash assistance daw po. Pero hindi pa nila sinabi if magkano eh. So ibig sabihin, mga ilang pamilya kayo diyan, Jelian, na kasalukuyan nasa nasa kalye kayo or paano kayo tinutulungan ng LGU? Nasa kali po, tinutulungan po nila kami po, food packs na binibigay nila namin, tsaka tubig lang po. Ano yung tinitirhan nyo? Modular tent? Trapal lang po, kami lang po ang gumawa. Okay. Oo. Pwede natin pasok siguro. By the way, Jelly, nasa linya rin ng telepono, no? Makakausap natin at naririnig din niya yung sinasabi ninyo ay walang iba kundi ang mayor, no, ng Jose Abad Santos, Davao Occidental, si Mayor Jason John Joyce. Mayor Jason, si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Mayor? Hello? Hello, Mayor? Mayor? Good morning. Wala ba? Okay. Mayor, good morning. Narinig nyo kami sa DZMM Teleradyo, Kabayan? Mayor? Yes po, good morning. Yes po, good morning po. Naririnig ko po. Okay. Medyo mahina lang yung audio. Pero kanina ho, narinig nyo ho si Jelian? Hello, si Jelian ho, Mayor, narinig nyo kanina? Sir, I'm sorry po. Choppy po yung linya po. Hindi ko po na maintindihan po. Okay. Kasi medyo, sinusubukan namin kasi yung communication problem pa rin ho doon. May problema, no? Anyway, Mayor, nandiyan kayo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Tama ba, Mayor? Yes po. Okay. So ngayon, medyo malinaw na. Pero
Kasi kanina nakausap namin si Jelly Ann, kailan ano lang no, last time nakausap din namin siya. Until now, ang sitwasyon nila nasa ano pa rin ho sila. Sa kalye pa rin sila ninirahan no, parang ano ho, made na mga ano ho ito, mga modular tent o tolda. Wala pa ho, hindi sila makauwi dahil may bitak-bitak pa yata yung bahay nila. Yes po, sir. Sa ngayon po, sir, yung mga nasiraan po ng bahay are advised na sa open ground pa lang po sila. Kasi po, patuloy pa rin po yung mga aftershocks dito at hindi pa rin po declared safe yung mga bahay nila. So, kaya open ground pa po tayo ngayon. And also, sir, wala na po kami mga evacuation centers dahil yung mga designated evacuation centers are damaged also. So, ang intervention po ng LGU at DSWD ay magkaroon po tayo ng mga tent cities sa mga barangay po para mas madali po yung monitoring. However, other individuals would rather stay on the highway po kasi daw po mas mabilis po silang makatanggap ng ayuda from private donors na dumadaan. So ngayon, mga ilang pamilya ho yung ganitong sitwasyon na doon muna sila sa tent city at umaasa muna sa daily parang ayuda na dumarating galing po sa mga kasi this will take time no, kung matagal yan baka maubos na rin yung supply ng pagkain tsaka tubig. Yes po, but in partnership with the DSWD po, we have to transition to rebuilding their house and their houses. Not only DSWD po, but kasama po ang DSUD at NHA. But for now po, that is our reality po. Doon po muna tayo sa mga 10 cities po kasi kailangan naman po talaga ng malaking halaga para sa rebuilding ng ating mga bahay. And for now po, we have declared almost 7,000 na po na mga damaged houses. So it will really take a lot of funds no from the national government. But they promise naman po na tutulungan po kami sa pag-rebuild ng mga houses ng mga affected individuals. Okay, kahapon kasi Mayor, nakausap ko rin ho yung NHA, yung GM. Sinasabi nga niya, nag-iikot siya dahil meron silang cash assistance for those totally damaged na mga bahay. Ay meron silang 30,000 pesos na cash assistance. So, ito ho, ito ba yung sinasabi nyo na yung para ugnayan with the should? Ito ho ba yung sinasabi ninyo na pwedeng maibigay itong sa 7,000 na mga damaged houses? Sir, si DSWD po will be giving 5,000 and 10,000 po, depende sa damage ng bahay. And there's also another government agency that's giving yan po yung nababanggit niyo po na 30,000. But we are still hoping po na from DSUD or NHA na more than that po, na rebuilding talaga na may sinasabi naman po silang mga modular houses po. So hopefully po mabigyan po ng mga modular houses yung ating mga affected individuals. Okay, so pag sinabi yung 7,000 na damaged houses, lahat ho ba to ibig sabihin totally damaged o yung ilan dito mga partially damaged lang? Meron po tayong partially damaged po at meron din po tayong totally damaged. But for now, ito po yung data ko po. Totally damaged is 2,647. Partially damaged is 4,052. Okay, so marami-rami din yan, no? Anyway, nasa linya pa rin ho ng telepono namin si Jelly Ann, yung isang residente ho dyan sa Barangay Butulan. Jelly, narinig mo si Mayor? Jelly? Yes po. Yes po, sir. Okay. Magandang araw, Mayor. Okay. Jelly, siguro gamitin mo na itong pagkakataon makausap si Mayor kung ano pa yung mga pangangailangan. Kasi sinabi mo nga last time pa, nandiyan pa rin kayo sa kalye. So I would assume, yan yung tent city. Tama ba, Jelly? Jelly, pwede ka na manawagan kay Mayor. Hello? Mayor, narinig niyo si Jelly? Hello? Mayor? Hello? Jelly? Mayor, narinig niyo ho? Yes po. Nasa linya na ho si Jelly? Sir, pangit po talaga ang signal natin, sir. Dito sa buong sa Abad Santo, sir, pangit po talaga ang signal. Hindi po namin masyado naririnig po. Okay. Anyway, Jelly, if ever, no, baka lang mahagip ni Mayor. Ano yung panawagan mo? Baka lang at least matulungan natin kayo dito sa programa. Ano panawagan nyo for now? Sa Mayor, sana po matulungan po kami sa
sa pampapatayo po ng bahay kasi wala po talaga kaming bahay. Tsaka may tanong po sana ako, sir. Yeah, go ahead. Jelly. About po sa sa totally damage, paano po pag hindi po siya Partial hindi, damage? hindi siya Partially yes po. damage? Pero yung sa loob, sir, is may crack yung Okay. sira din po yung sa loob pero hindi po siya na na down. Okay. Ang alam ko Pero kasi... bawal na po siya tahan. Paano po yan, sir? Ano po ba yan siya, sir? Partially damage po ba yan or totally? Hindi, kasi pag total damage, ang sinabi sa amin ng NHA, GM, 30,000 yan, no? Kaya lang i-assess pa yan ng LGU ninyo. Kaya nga si Mayor, importante. Kasi sa ngayon, meron din partially damage, pero kung hindi nyo matitirhan, i-assess yan kung equivalent sa 30,000 pesos, no? Pero 10,000 pesos doon sa partially damaged. Tapos may binabanggit si Mayor kanina na sabi niya, on top of that, meron pa yatang 10,000 sa DSWD at saka separate pa na 5,000. So, yun yung abangan natin diyan sa Jelly nabigay. Jelly? Nakuha mo? Okay. Medyo mahirap po yung anyway, narinig nyo siguro sa mga viewers natin, narinig nyo yung hinaing ni Jelly Ann Akilam, no? Diyan sa Barangay Butulan, San Jose Abad Santos, Davao Occidental. Alam nyo, nasa kalye na sila, no? Nakatira, nasa 10 city nga, at sabi ni Mayor, ay meron sila matatanggap. Basta partially damaged or totally damaged, pareho sila makakatanggap ng tulong sa gobyerno. Pero it will take time, ha? Basta ang importante dito ay may nakukuha pa rin sila suporta sa pagkain at saka yung tubig, at saka yung kanilang tirahan, yung modular tents, napaka-importante. So hindi natin bibitawan itong mga panawagan ng ilang mga kababayan natin, lalo na katulad ni Jelly Ann. Pero magpasalamat na rin tayo kay Mayor, at least nagbigay rin siya ng update yung status ng kanilang tulong, no? Diyan sa Davao Occidental, Jose Abad Santos. Andiyan ba si Mayor? Andiyan pa? Yes po, sir. Sir, if I may just add po, the local government unit, munisipyo at probinsya, even the regional office of the national government, Yes. Patuloy po tayo sa pag-assist po sa ating mga displaced people. Yung DSWD po is on the ground po, monitoring our tent cities po, no? And marami din po mga private individuals and organizations donating food and water, at dinidispatch po namin agad yan sa mga communities po para hindi po maubusan ng mga pagkain or other assistance yung ating mga kababayan po. We have already declared also a state of calamity. So after po ma-distribute ng DSWD yung mga food packs po nila, LGU naman po ang susunod na mag-distribute po ng mga bigas para sa ating ang mga displaced individuals. Also, we are also encouraging our barangay po natin at mga barangay officials na makapagbigay din po ng ayuda para sa ating mga tao po. But we know po that this is not sustainable po, hindi natin tumakaya ng ilang buwan po. We really also have to give livelihood po sa ating mga IDPs po, na mga displaced persons po. Tayo kung anong pwede nating mabigay na hanap buhay sa ating displaced person para may sarili na din po silang livelihood po. Okay, sige po. Maraming salamat, Mayor, sa update niyan. At syempre, nakaantabay kami dyan sa balitang yan, no? Marami pa rin ng mga kababayan natin ang kailangan pa rin ng tulong, lalo na yung mga kabahayan na hindi mabalikan, di ba? Okay, Yes yan. po. Salamat, Mayor. Thank you po, sir. Thank you po. Okay, yan si Mayor Jason John Joyce, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan.